Hello YouTube people, ito na naman po ang inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. As I promise, yung install na natin itong T10 bulb ng motorcycle blinker. Kung nakikita nyo yan, ayan o. LED yan. So, yung mga may socket akong nandito. Kasi yung socket na nandito sa motorcycle natin, iba kasi, ano yun kumbaga, bulb type yun. Yung bulb type, ganito ang itsura nun. Ito yung itsura ng bulb type. Then ito yung LED. Tignan nyo yung pagka-compare nyo. Bulb type tsaka LED. Itong install ngayon natin do sa ating signal light. Kasi kung iaano mo to, medyo madali mapundi yung mga ganitong bulb type ng na signal light. Pero itong mga LED na to ay matagal ang kanilang serbisyo at the same time ay maliwanag pa. So, papunta tayo sa motor niyan. Pero bago niyan, para malaman niyo kung saan ko kinuha tong socket na to, galing to dito. Kung makikita nito, speedometer na luma, kung meron kayong mga ganyan na para sa DIY project nyo, hindi na kayo bumibili katulad dito. Ito yung socket niyan Ito yung nakalagay sa ganito, yan Tapos may mga bulb yan, ang bulb niyan ay ganito. Ganito yung bulb niya. So titignan natin kung kung gaano kaliwanag tong bulb niya to kumpara na dito sa Saksak natin ng ganyan. So galing yan dito sa ganitong ganitong type. So kukunin natin yung ating power supply. So nakikita yung power supply center natin. So ito positive. Tagalin muna natin bulb para sigurado. Positive para alam natin na talagang nagwa-work yung mga bulb. Yan. Sundan nyo lang itong ginagawa ko ay hindi na kayo mamumroblema na mag DIY para sa mga motorcycle nyo or anything na project na ginagawa nyo. Ito pala yung guantes na sinasabi kong yung na-review natin na pagka nagwa-work ka, kahit mag-arasahan, hindi ka dudumi ang kamay. At the same time, yung static, hindi ka ba nakakuryente. So, i-on natin tong power supply. So nakita nyo nag-red. Ngayon para sigurado, check natin tong kung ilan ba yung ng ating power supply. Para transparent tayo rito, nakikita nyo yung may figure dun. Kung yung karga ng ating power supply. Yan, 13.4. Nakikita nyo yan, 13.4. Ibig sabihin na positive na gumagana yung ating power supply. So itong bulb, itong mga ganitong type ng bulb na na pilot bulb na tinatawag nila. Yan, wala polarity yan. Tingnan mo, nakita nyo, umilaw. Kahit balikarin mo yan, umiilaw pa rin. Pero itong ganito, na-notice ko yung ganitong type of bulb, meron siyang polarity rin. Hindi siya basta-basta kaya pagka sinaksak mo, madali lang. Pag di siya umilaw, baliktarin mo. Yan, tama na yan. Tingnan mo, umilaw. Then baliktarin ko para makita nyo. Hindi siya umilaw means ganito pa rin yung niya. Kung titignan mo, kung nakaharap sa'yo, kasi alos parehas yung parehas yung parehas yung itsura niya, magkabila. Kung titignan mo, ayan focus wala siyang indicator na positive, negative. Kaya ikaw na lang kumbaga maglalagay dyan kung saan siya fit. Kaya bago natin install sa motor natin yung mga socket na ganito, ilalagay na natin sa power supply para sigurado kung talagang yan. Nakita niyo yan Yan yung polarity niya. Kasi itong kulay green natin ito ay positive, negative yung kulay blue dun sa wire. Dito tingnan mo, hindi umilaw. So, nakita niyo kung gaano kaliwanag siya Ngayon, install na ngayon natin sa ating motorcycle. So, off natin. Nakagawa tayo. Bali, ang ginawa natin, ayan. Meron na rin tayo sa mga yan. Lahat siya upon testing ay okay naman lahat. Yung apat na yan, okay na sila. So, doon na naman tayo ngayon sa ating motorcycle kung paano natin kakalasin yan. Yan, natanggal na natin yung bangko ng ating motorcycle. So, ito yung wiring. Kailangan check nyo na kung lahat yan yung nakadiin yung connectors nyo. Then ito yung sa right, ito yung sa left.
right and left. Ito yung ano, tail light natin. So, itong sa left, yan, ito yun. Kalas pala kayo, gagamit kayo nito, itong ganito pang spray, WD-40, sprayan natin ito. Nakalas na natin yan. Yan ang ano niya, yan ang makikita yung liwanag niya. Tapos, para mapag-compare niyo yung liwanag niyan at liwanag, yung mismong LED. Ito yung LED. Nailagay na natin yung isang bulb. Mamaya papakita natin dito paano natin kakalasin yun. Kung gaano sa kaliwanag. Nakita niyo yung liwanag niya. So, pag-compare natin, pagka yung dalawa ay nakasindi. Kung makikita niyo yung pinagkaiba nila, na talaga mas maliwanag yung yung ating LED. At ang kanyang pagbi-blink ay medyo talagang mas maganda yung blinker niya. So, papakita ko sa inyo kung paano ko kakalasin yun nandun. Kapila. So, tatagalin lang natin itong screw nito para makita nyo kung ano yung tingnan nyo. Dahil ginamitan natin siya ng WD-40, madali natin nakalas. Yung kanyang yun. Ito, yan. Kung makikita nyo, yan. Gagawin natin dyan, natin itong wire. Hatakan natin ng konti yung wire. So, tatagalin muna natin bombilya. Ito, naiikot lang yan Yan, ito yung bulb. Tanggalin muna natin yung bulb. Then, itong socket na to. Tatanggalin natin, meron siyang screw rito. Tapos palagi nyo secure yung ating mga screw or tornilyo every time na nagkakalas po tayo, kasi ibabalik po rin natin yung mga yan Kaya kailangan na nakasecure lang. So gagamitin kasi natin tong base na to Yung base gagamitin natin. Yan itong base na to. Kasi iba yung base na gagamitin natin. Ito yung nakalasan natin to. So iba kasi yung base na ganito yung ilalagay ngayon natin, itong LED. Dahil ang base natin ganito, hindi siya compatible pagkaibang niya. So ang gagawin natin, ikakat natin to. Kakat natin yung wire na yan para maitugtong tong wire na to. So yan kung nakita nyo, gumagalaw-galaw siya. Pero pag nakalagay na doon sa yan, para to make it secure, gagamitan natin siya ng glue gun. Habang pinapainitan natin yung ating glue gun, ngayon, dahil glue natin to para hindi siya galaw ng galaw. Yun. So, kukunin natin to, nakikita nyo yan, may position yan. Titignan nyo yan, Naka-screw lang ganyan, para yung bombilya natin dito ay lumitaw na diretso, ganyan So, yung marking na yan. Para pag dinlugan natin, diretso yung mismong natin, yung portion. Ngayon, glugan na natin. Yan. Ito yun Yan, ganyan. Kumbaga, makikita natin na ganyan yung diretso. Kung saan yung marking mo, yun ang kunin mo yung diretso ng Pabaunan natin dyan. Tapos, diretso natin ng ganun. Kaya, hold muna natin ng konti para magdiretso lang siya. Ganyan lang gagawin natin sa apat. Yung apat na ginawa ko, ganyan. Lahat yan, nakita mo. Pag tumigas na, lulutaw na straight na yung bulb natin. At the same time, ay may kumbaga, mahigpit na siya. So, install na natin ngayon. So, screw na natin to mga na to. Nakita nyo, screw na natin yan. Para may install na natin dun.
Kung paano yung ginawa ko rito, ganoon rin ang gagawin nyo sa mga mga iba. So, kakat na natin yung wire para ma-install na natin. Kaya importante na may mga clipping wire kayo na ganito, yan o. Hindi kayo mahirapan pag kami mga tools kayo, yan o. Ano natin yan. Ngayon, kabila. Putulin natin to, sobrang mahaba. Then, ito. So na natin yung magkabila. Kung magdudugtong tayo, gagamit tayo nito, yung pack heat shrink tube. Ang gagamitin natin dito yung point 3. Ito yung point 3. Hatiin natin yan para sa dalawa. Tapos ipapasok natin yan shrink tube dito. Maganda kasi gumagamit nito kaysa gumagamit tayo ng electrical tape. So ngayon tetestingin natin ngayon kung gumagana ba yung Tingnan muna natin ng ganyan. Bago natin siya i-fix talaga, kailangan sure nyo na magkahiwalay yung dalawang linya. Yan. As you can see, gumagana na. Pwede na natin fix niyan. Pwede na natin siya i-fix. So ngayon, successful. Nakita nyo kung gaano kaliwalag yung ating blinker na hindi na tayo nagbayad ng technician or mekaniko para ayusin yung ating motor. Kahit tayo lang, kaya natin. Sundan nyo lang kung anong ginawa ko. Kaya with proper tools, pagka bumibili kayo mga tools na nagagamit, tuturuan kayo nun. Tutulungan kayo at tuturuan kayo ng mga tools na yun para makagawa kayo ng DIY. So, nakita nyo kung gaano kaliwanag ang kanyang blinker niyan. At the same time, pagka natin yung hazard niya, so, nakikita nyo na napakaliwanag. Kahit na malayo ka, makikita ka ng nasa likod natin pagka nag-signal light tayo. Kaya I hope nakatulong tong ating DIY repair na blinker signal light T10 na LED light. Matipid lang sa power consumption yan kasi LED siya. So I hope nag-enjoy kayo at basta nag-enjoy rin ako. Lagi pong tandaan ng paalala ng inyong abang lingkod na si Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless.